Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. My name is John Kevin Paunel at nandito tayo sa harap ng Duplex 45.5 model unit ng Villa Corazon Subdivision ng Apex Homes, Pampanga, at located po ang project na ito dito sa Barangay San Miguel, Mexico, Pampanga. This model unit ay meron pong provision for 2 bedrooms, 1 carport at meron po itong 1 toilet and bathroom. Ang kanya pong lot area ay nasa 58.5 square meters at ang floor area is 45.5. But before we proceed on the further details of this model unit, if hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga bago nating videos. Alam ko pong excited na sila kayo, wag na po nating patagalin. Let's begin! Pangarap mo ba na magkaroon ng bahay ngayong 2026? So this is the perfect timing. Tamang-tama po, ito po ang Duplex 45.5 ng Apex Homes, Pampanga. Dito po yan sa Villa Corazon Subdivision po. Kung naghahanap po kayo ng mga perfect housing project for investment, for rental, for retirement, pwedeng-pwede po ito. By the way, ito po ang layout ng Duplex 45.5. Meron din tayong tinatawag na single attach. Kapag sinabing single attach, ibig sabihin po, nakaseparate po yung bahay. Wala siyang kadikit. Unlike po ito duplex kasi meron siyang kadikit. Of course, mas affordable po or mas mura po ng konti yung duplex kaysa doon sa single attach. At may mga available pa ho tayo. At sa ngayon po, pag-usapan po natin po yung model unit. Actually, nakapag-video na tayo dito pero uulitin lang po natin yung pag-review ng unit sapagkat ito na talaga yung pinaka-final na look niya. Talagang may pintura na siya kasi last time na nag-visit tayo dito, ano pa siya white finish pa lang po. Anyway, so look at the facade. So it is a combination of brown accent po. Yan. And then, meron pong canopy dito. Yung kanya pong hangganan or boundary pagdating sa harap, para lang po magkaroon sila ng idea. Estimated po nasa 1.5 meters. Hanggang dito po siya. Since this is just a model unit, kaya papansin po nito, parang maluwag yung sa harap. Pero yung actual niya hanggang dito lamang po yan. At kung naghahanap kayo nung mga Apex Homes project na may carport, perfect po ang Duplex 45.5 sapagkat meron po siyang provision for carport. Hanggang dito po yung pinakahangganan. So para magkaroon sila ng idea, so from this imaginary line po na tinuturo ko hanggang dito po. Meron siyang estimated na 3 meter setback magmula dun sa pader ng unit patungo po dito sa boundary na to. So at least meron pa kayong mga available spaces that you may use for extension. Before tayo pumasok sa loob, ilibutin muna po natin yung paligid. Imagine that. So meron kang sasakyan, kasya po dito, hanggang dito po sa pinakalikuran, magkaroon po sila ng idea. And pwede nyo pong extend yung pinakataas po. Instead na roof lang po yung gagawin po ninyo, I suggest i-maximize nyo po yung available space para mas lumuwag po or lumawak yung floor area. Meron na rin po tayong space for service area po dito na pwede nyo pong gamitin as a dirty kitchen. Dito po yung laundry area po ninyo. Yung mga bintana po dito, sliding glass window na po siya. Kung napanood nyo po yung mga previous videos po natin about Apex Homes Pampanga, puro mga ano po yun, steel casement. But this time, mas pinaganda, mas pina-improve, sliding glass window na po yung mga bintana po natin. Going back dito sa harap, at isa sa mga nagbago po, yung pintuan. Dati po, wood panel door. Ngayon naman po, naging steel door na siya. Which is, ito na po talaga yung bagong trend pagdating sa mga housing project po natin. Mangilan-ngilan na lamang po yung mga housing project na meron pong wood panel door. Yung kanilang mga pintuan. So dito po, steel door na kadalasan. And then, we have also the canopy here. Ayan. So pasok tayo sa loob. So just to give you an idea, this model unit po, or yung pinaka-turnover niya is bare finished. Ibig sabihin, wala po siyang tiles, wala siyang partition, at wala rin po siyang ceiling. Kapag na-turn over po sa inyo to, you have the liberty kung paano nyo po i-interior design yung bahay po. So let's go inside. Sa pagpasok po natin, ito po yung available space that we have on the interior. So makikita nyo naman po, bare finish, kagaya po ng pagkakabanggit natin, wala po siyang paint.
But ang kagandahan po nun, you have the liberty kung ano yung materials na gagamitin po ninyo, kung paano yung interior design. Marami po kasi tayong mga client na usually kapag mga complete finish na po yung turnover, hindi po nila gusto yung materials. Kaya perfect yung mga ganitong klaseng turnover dahil malaya ka kung anong klaseng materials ang gagamitin po ninyo. Ito po, nakikita nyo naman po, open concept space. Tapos, yung pinaka-ceiling ng ground floor, ano siya, concrete slab po yan, which serves as the second floor. Meron po tayong kitchen countertop dito at mapansin nyo yung kanyang height is, ano lang po siya, fair siya. At least po, hindi ka mahihirapan na kapag just in case you want to wash the dishes po. So, meron tayo dito pong steel kitchen sink. Tapos, ito po yung pinaka-faucet. At meron po mga tiles wall cladding po dito. Ito po yung ating one toilet and bathroom. Yan. Meron siyang water closet at saka wall-mounted lavatory. Meron po tayong shower area. Yan. Medyo lumawag siya kasi sa mga model unit po natin, kagaya po ng townhouses, yung toilet kasi nandito. Ngayon, ito po, naging perfect na rectangle shape po siya. Pagkatapos na-move sa likod yung toilet. Nahati naman po sa dito. Pero, okay na rin po yan. At least, mas maluwag po yung ating spaces po dito sa ground floor. Bilangin naman po natin yung mga electrical outlet. So, dito sa harap, meron tayo dito. For each outlet, ayan, may dalawang plug po dyan. 1, 2, 3, at saka dito po. 4. Ayan. Yung height floor to ceiling, estimated mga nasa 8 feet. Okay. And then, dito naman po sa ating stairs, yung first 3 steps, concrete. And then, yung kasunod niya po, ano na po yan? Wood staircase. Let's go upstairs so we can check kung ano po yung itsura ng second floor. Let's go. So, makikita po natin dito na open concept din po siya, gaya ng pagkakabanggit po natin, wala pong partition kasi nga bare finish po ang turnover ng Villa Corazon project. Ito po, we have this space, ayan, kung saan yung sa harap actually, pwede nyo pong i-maximize yan para magkaroon po kayo ng balcony. Upon turnover, pwede nyo pong i-extend po yan. And then, mamaya kasi ipapakita natin yung dressed up model para magkaroon kayo ng idea. Just in case na pagpapa-interior sila, ano ba yung pwedeng maging inspiration o ano yung magiging itsura niya. And makikita po natin yung pinaka-roof natin, meron siyang naka-install na insulation. And dito naman po, meron tayong setback dito. Yung sa baba kasi yan yung pinaka-toilet, pero nagamit po siya dito as available space. Okay, so nakita na po natin yung second floor or the interior space. If you have question regarding this model unit, you may ask me dun sa ating comment section. Punta naman po tayo ngayon dun sa dressed up model unit. Ito naman po tayo dun sa katabing unit, which is the dressed up model unit. Pag sinabing dressed up model unit, ito po yung mga unit kung saan pwede pong i-check or ipakita sa mga client na naka-interior design na, but it is not the actual turnover. Yung kanina pong pinakita natin, yun ang actual turnover. So let's go inside. And there you have it. Sa pagpasok natin, kitang-kita nyo kung ano po ang difference. Dito po sa dress-up model natin, meron tayong tiles. And dito po, pinapakita kung saan yung space for the formal living area. Sa ilalim po nating staircase, nagkaroon na po dito ng compartment, ng shelves. And moving forward, dalawa yung kitchen countertop, left and right. So dito po, you may use this as your, ayan po, kung saan kayo mag-wash ng dishes, may bintana po dyan. And then dito naman po sa side na ito, ginamit siya or sinasuggest po ng dress-up model natin na pwede pong magamit yung space na to as your, kung saan pwede kayo magluto. Meron pong exhaust, meron pong mga wall-mounted cabinet. Pero sabi ko nga po, this is just an inspiration. Hindi po ganito yung pinaka-actual turnover. And then sa likod ko, ito po yung ating toilet. I'm not sure kung may ilaw dito. Ayun, meron po siyang ilaw. So napaka-cozy nung pagkaka-design. Talagang magaling po yung interior designer nito. Napaka-relaxing nung ambience po niya, pati yung mga materials na ginamit for the ceiling, pati yung mga ilaw po natin dito. Okay, napakaganda po. Mga drop lights. So yan,
So pwede pala itong ganito. Ang ganda niyang gayahin. And ito po yung space po natin for the service area. So hindi na natin ipapakita yung sa outside kasi pareho lang naman din po yan nung una natin pinakita na bare unit. And then let's go upstairs to check kung paano nila pinartition yung second floor. Dito sa second floor, as we notice, actually, napansin ko na pagkasya po nila yung tatlong room. So check muna po natin yung pinakamalaking room sa lahat. So ito po yung pinaka-master's bedroom. Ayan, makikita po natin na yung bed na ginamit dito is a queen size bed. Then you still have spaces like more than 1 meter. Kung saan dito po, pwede may space ka pa for a cabinet. Then yung height floor to ceiling, mga nasa 8 feet po yan. Sabi ko nga po, I suggest na yung sa harap, since pwede nyo naman pong i-maximize yung available space, pwede nyo pong gawin siyang balcony para mas lumawak po yung floor area. So, going outside naman po to the next room, eto naman, hindi ko masasabing kasya yung single size po dito. Siguro as study room, pwede nyo gamitin to as study room. Nasa naman po yun nag-i-interior or kung paano nyo po i-maximize yung available space. Sabi ko nga po, mas ideal siya for a 2 bedrooms. So dito, kung gusto nyo pong gawing itong part na to, storage area, study area, or toilet and bathroom sa second floor. Kasi wala tayong toilet and bathroom sa second floor. Pwede rin pong magamit po itong space na to. And ito na po yung pinaka last bedroom po natin. So gumamit po sila dito ng bunk beds. Single size yung kanyang bunk bed. Nagamit po talaga na maximize po ng maayos po yung mga available spaces. Nag-installed sila dito ng mga vinyl tiles. Okay. So nakita na po natin yung dressed up model unit. And let's go to the front. At pag-usapan po natin yung other details. So this is the Duplex 45.5. Nakita na po natin ang interior and exterior details of the model unit. By the way, pag-usapan po natin yung mga amenities that this project offers. Meron po tayong function hall dito or the clubhouse, basketball court, tsaka children's playground. And then, ang kagandahan ng project po na ito, malapit po tayo sa NLEX Mexico Exit and going to SM Pampanga. Ito po yung mga project na yon. Kung familiar po kayo sa Lakeshore Pampanga, so magkakalapit lang po yan. Kaya ideal itong mga ganitong model unit sa Airbnb. Ayan, common na po kasi yan. And trend na rin po dito sa panahon po natin yung mga ganong klaseng staycation. At kung may mga katanungan po kayo regarding sa price, available po ito sa Pag-ibig and in-house financing. Yung computation po naka-indicate sa ating description box. And if you have any question with regards this project, please comment dun sa ating comment section below. And if you want to know more real estate properties, you may check our website, johnkevinpaunel.com. So nandun na po yung mga other listings po natin. And of course, mga update po sa mga hawak po nating project. So maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsubaybay. Please watch our upcoming videos. So God bless everyone.